Support us by hitting the thumbs up button and subscribe to our YouTube channel. Hi guys, ito si Reggie, Philip, at itong Like9 Podcast. Sa episode na ito ay nagbabalik kami upang mag-usap ng laser physics at sinasamahan tayo ng isang eksperto mula sa Toyota Technological Institute sa Nagoya sa Japan. Isa siyang bagong postdoc at nakuha niya yung kanyang PhD degree kasabay ni Philip. At siya ay si Dr. Dina Grace Bangalan. So welcome sa podcast, Dr. Dina. Hello, Sir Reggie and Philip. Thank you sa pag-invite dito sa podcast. And sa mga viewers natin, hello. I'm Dina Bangilan. So, yun nga, bagong PhD in physics, tapos currently nasa Japan doing postdocs. Kailan mo nakuha yung degree mo? Noong January 2023. Oh, samay kami ni Dina graduate. Yeah, so may nag-attend ka sa inyo ng graduation? Ako, nag-attend ako na physical. Uy, nice. Nakakingit naman, no? Hindi ako naka-attend ng akin kasi pandemic eh. Tapos nung nagka-physical graduation na, wala na ako sa bansa. So, Pero nakita ko Zoom yun, di ba? Naka-Zoom lang yung graduation mo, Reggie. may Zoom na graduation nung pinilit nung 2020. Kaso nung next year, nagka-actual na graduation. Or next year ata. Kaso na yung mga graduates nung na nag-attend nung Zoom, pwedeng magiging cool. Kasi nga stick room, di ba, ng PhD ba yan? So, umakit ka ba ng UNIV? Di na? Ayan, nakakatawa yun kasi dito, umulan nung UNIV. Ay. Nabasa tapos pagkalipat nung sablay. Tapos na, actually. Hindi kami umakyat ng stage. Sino umakyat? Walang umakyat? Wala umakyat sa UNIV. Wala. Umulan. Kasi umulan ng malakas. Maangas pa naman yun kasi mga PhD lang pinapaakyat sa Yun nga eh. Okay, maangas yun eh. Diba? So, round dito the case yung maakyat dun sa UNIV. Tapos may malaking yun, di ba? May malaking parang medal yung PhD na sinusuot. Oo. Yung yung malaking robe na hindi ko mukhang astig lang. Kasi hindi ako nag-attend ng UNIV grad kahit kailan. So, nilook forward ko siya ng PhD sana. Kasi makakit ka dun eh. Pero, full naman naka-attend ka pa din. Yeah. Kamusta yung trip mo sa Taiwan nun? Hindi ko ata naalala na invite ka kasi nakita ka na sa Taiwan. Okay. Sa Photonics. Matagal kasi ako dun eh. So, tapos pabalik-balik ako dun kasi may interest. Maganda yung conference. Parang sabi ko at sabi ni Sir Nat, yun yung pinakamagandang conference na napuntahan ko so far. Kasama kayo? Hindi. Pero na-feel niya na yun yung pinaka maganda. Wait, anong conference to? Anong conference? Optic. Oo. 23. Oo. December. Oo. Paano ba? Kahit malaki yung conference, malaki kasi ang dami para talagang participant. Sa Taiwan, no? So, ang lakas ng physics, palagi ko nagkwento yung vibrancy ng physics community ng Taiwan sa liit ng population nila. Sobrang Bakit? Kakaiba yung parang ang liit ng Taiwan pero ang daming participants. At least 1K ata yung yung participants doon sa conference. Ganon karami pero ang organized. Organized ng conference. So, natuwa naman ako. Tapos saan ginawa? Saan ginawa? Sa Tainan. Oo. Hindi na nakapunta ako doon kasi dyan din ako nag-attend nung SPP nila dati.
ito naman nagulat ako kasi yung pala na yung SPB natin, 'di ba, mga 200. Yeah. 300 kapag maganda yung lugar. O pag bakasyonan. Kasi sa kanila Tainan tapos ang 2,000. Oo. Please. Ulat din ako. At least. Tapos madaming in-host nga din na international conferences dito. That sounds Nagulat ako dahil ang ganda ng conference. Parang first time ko na, hindi ko alam kung huli na ba ako. Kasi dun sa, sa auditorium, ganyan. May mic sa mismong, inuupuan. Sa, upuan dun sa auditorium. Nakuhuli na ba talaga tayo sa action? Parang yung conference pag mga nasa UN na meeting, may microphone yung bawat. Microphone dun sa, like, question na lang yung kulang. Parang magtatanong na lang yung kulang. Nice. So, congrats din na dun sa PhD niya ni Philip. So, may na introduction mo lang din sa amin, sa audience. Pwede mo kami mabigyan ng background kung paano ka napunta sa place na to. So, mula undergrad siguro, or ikaw na bahala kung paano mo kasi magsimula. Paano ka napunta lang yung dyan sa doctor? First, dahil yan lahat sa DOST. So, hindi ko alam na may physics program or may physics na course. Honestly, hindi ko alam na may physics, BS Physics program doon sa region namin. Pero yung sa Likan, no? Yung University of Northern Philippines. Tapos, hindi rin talaga ako parang, so wala talaga sa isip ko na mag-physics, ganyan. Iniisip ko noon, mag-accountancy, engineering, or mag-education na lang dun sa mas malapit na bayan dun sa amin. Tapos, nung orientation na, ayan, parang binibenta kasi yung physics dahil dun sa stipend, ganyan, ilan daw yung nag-physics. So, parang cool na, parang isa ka sa mga ilan. Matapang. Tapos, ayun, dun talaga yun, sa DOST orientation na ako nag-decide kung ano yung course na kukunin ko. Kuya ayos. So, Dahil sa stipend, dahil din ba sa Dahil stipend? sa stipend din. Oo. Nakakatawa kasi pwede na gawing success story ng DOST yung ilang episode namin sa podcast. Kasi ang dami na namin guest na nag-physics dahil sa DOST stipends. Actually, na-share ko yan nung may DOST Scholar Awards na inorganize yung DOST SEI last December din. Ni-share ko talaga na isa ako sa mga tawag doon? Ganyan nila. Oo, na mag-speech, parang ganyan. Ayun, na-share ko na dahil doon sa stipend. Kaya ako nakamit sa physics. From, yung nakakatuwa din is, lahat kami na BS Physics na mga classmate, DOST scholars kaming lahat. Siyam kami dun sa, siyam lang kami dun sa UNP. No? Sa program. Yeah, sa program. Taman sa program? Kami na yung pinaka-marami daw. Picnic. Kami na daw yung pinaka-marami. Ayun. And then, after that, ayun, since hindi ko din ma-decide kung ano yung gagawin after graduation, nag-pursue ng master's sa NIP. Pero bago ko na-decide na mag-pursue ng master's dun sa NIP, during third year ng BS kami, ayan, may parang required kami na mag-OJT. Ganyan. Dahil dun sa scholarship na naman. So, napadpad kami sa NIP, ayun. So, nakita namin yung kakaibang parang research
work ng NIT kasi Anong year kaya na OJT sa NIT? Anong year? 2014. 15, yeah. Mga ganyan. 2015, Akala ko sasabihin mo mga kakaibang tao. Hindi naman, yeah. Kasi, ang tawag dito, lalo na sa mga thesis, ganyan. Doon sa amin kasi, kailangan naming mag-devise ng instrument, ganyan, for demo. Yun yung, yun yung thesis namin. May pwede ka bang tukuyan may pwede bang tukuyan na naging hope mo na ituloy-tuloy na mula MS pati PhD? Kasi yung kwento mo ng undergrad naman, ayos yung stipends. Kaso nang mapatuloy ka ng hanggang PhD, ibang kwento na yung... Kasi iba na yung challenge eh. Oo, iba yung challenge actually, oo. Ano yung naging hope mo sa bakit mo tinuloy-tuloy? To PhD from MS. Oo. Pati bakit mo nangabay? Kaya yung tanong na bakit ka gumigising? Paano yun? Anong dahilan naman? Gusto ko kasi yung ginagawa ko eh. Tapos, tag dito, natutuwa ako sa mga nagbubuting-ting dun sa optical table. Oo, sa lab. So, ayun, parang, tas feeling ko parang mas natututo ako pag hinahawakan ko yung lens or hinahawakan ko yung mirror, ganyan, nag-align ako, na parang na-absorb ko yung pinag-aaralan ko kapag may mga hinahawakan ng mga bagay-bagay. So, ayun. So, parang same, ganyan din yung sinasabi ng lahat ng naging guest natin na na naging more experimental. Tulad nila, Ninia, si Cherry, parang sinasabi nila lahat na mas natututo sila pag may nahawakan sila. Oo. Nakikita, di ba? Interesting na itong paano i-divide sa, alam mo yun, mindset na nag-experiment, pati mas nag-lean sa more theoretical. Tapos, ito yung description nyo kasi, pag pinag-diagram namin kayo dun. Ang ganda lang makita. Hindi kasi namin alam dati. So, usapang research. Okay. Pwede mo bang i-describe para sa amin, pati sa audience ng podcast, kung ano yung pinagkakaabalahan mo lately sa research, pati kung ano yung magiging significance nito sa photonics or optics in general? Okay. Yung gusto ko lang i-share siguro is yung recent paper namin ni Sir Nat. So, which is on characterization ng mga vortex beams using its diffraction properties. Ayan. So, bale... Wait lang. Pag sinabi mong vortex beams, ano yan? Okay. So, vortex beams, unlike yung alam natin na regular light, sige sabihin na regular light beams na nag-move in planar wavefronts. Yung vortex beams, yung wavefront niya, twisting or may spiral wavefront siya. Ayan. So, yung twisting na wavefront, yun yung unique dito sa vortex beams. So, sa mga nanonood, meron tayong dalawang klase ng donuts, di ba? Yung may butas sa gitna, tapos yung isa, walang butas. So, yung regular light, yung walang butas. Tapos, yung vortex beam, yung may butas sa gitna. Parang ganun yung tsura niya sa Paano yung direction nito? Papunta sa screen, palabas? papunta sa screen, oo.
Yun yung vortex. Tapos, ano yung advantage ng paggamit ng vortex beam? Okay, ito yung curiosity nyo talaga kasi ito yung hindi pa nagagawa. Well, yung technique yung technique namin, known na siya, pero yung unique dun sa technique namin is, yung mga ginagamit namin as, diffracting elements, programmable siya. So, hindi siya yung mga mechanical na ginagalaw. Ganyan, pinoprogram namin siya sa isang device para madali namin i-characterize yung beam. So, marami siyang applications like in optical communications, meron tayo dito sa optical trapping, meron pa sa imaging, yan, meron tayong mga tinatawag na vortex coronagraphs. Ayun. So, paano yung objective nun kanina? Sabi mo, yung sa research na papel nyo ay characterization ng vortex beams gamit ng diffraction pattern. Yes. So, bale, ginagawa is, yung general idea is, what if may paparating kang light? Tapos, hindi mo alam kung ano yung information na nakikerry niya. Paano mo i-determine? Oo. So, yung pattern. So, yung pinaka-practical na naisip namin ay, baka hindi na lang i-diffract yung light na yon by these apertures. Ayan. So, and then, from the diffraction patterns kasi, makakuha ka ng information na related dun sa properties ng vortex beam. Ayan. May hypothetical ako na tanong. Kasi pag mga expert kasi kayo dito tapos ako bilang isang noob, ang pag-diffraction iniisip ko lang talaga yung slit na diffraction. Ano ba rin yung concept? Kasi alam ko may mga ginagamit kayo na bilog na din ata. Yes. So imagine ko ngayon yung donut papunta sa... yung donut. Ay, tawag dito is, di ba, yun nga, tama naman, sa physics 70x.1, meron na yung diffraction of light by a slit, a double slit. Pwede natin ma-determine yung wavelength, ganyan, ng incident light from the properties ng diffraction pattern. So, yung research na ginawa namin ni Sir Nat ay gumawa kami ng Hadamard pattern. Saan nanggaling yung Hadamard pattern? Nanggaling siya sa Hadamard matrix. Okay. So ano yung itsura nun? Hadamard matrix consist lang siya na ng positive at saka negative 1 na values. Hadamard matrix. Tapos yung positive 1 na value dun sa matrix, ina-assign namin siya as a circular aperture, a circle, a white circle. Tapos yung negative 1, ina-assign namin a black circle. Ayan. Bale, paano ba? Bale, yung ginagawa talaga namin is, parang nagpa-pattern kami from polygons. Nahanap namin kung ano yung shape, ano yung best na diffracting element na pwede namin gamitin to characterize vortex beam. So, pumunta na kaming triangle, square, pentagon, hexagon. Umabot kaming heptagon, actually. Talaga? Wow. Yes. Meron wait, yung laser, example, di ba, usually circle, yan yung nakikita natin, no? Pagdaan niya sa diffracting element, nagiging heptagon. Ganun ba? Hindi. Yung aperture to? Depende, di ba sa diffraction, yung diffraction pattern depende dun sa shape ng diffracting element. Tsaka
So, balik, meron kang light. Okay, so meron akong light. Meron akong diffracting element. So, yung diffracting element ko, for example, is triangular aperture. So, meron siyang triangular shape. Okay? So, meron akong vortex beam, tumama dito sa triangular aperture. Yung diffraction pattern, pattern, triangular din yung shape. Pero yung interesting sa triangular sa patterns by the triangular aperture, may mga bilog-bilog, mga spots, bright lobes. Kung sa double slit, yung nakikita natin is mga lines. Ganyan. Kung triangular aperture, mga bilog-bilog. Tapos, yung nakakatuwa is, bibilangin mo lang yung bilog-bilog. Tapos, ma-determine mo na yung property ng work. Yes. Kasi yun yung Yes, yun yung gusto. Really gusto. So yung objective kasi is may parameters yung beam, di ba, na imagine niya. Tapos, hinahanap niyo yung conditions nung diffracting instrument na ma-recover niyo yung properties ng beam. Yes. Nagawa niyo ba? Yes, nagawa namin for yung mga So, anong shape nun? May mga sorry? Anong shape ng lens nun? Ay, nung diffracting element? Nagawa namin siya for triangle. May pattern kami for triangle. So, may rule kami to determine yung property ng vortex beam. Meron din kaming square. Nagawa namin yon experimentally. Meron din kaming, yun nga, pentagon. May pentagonal na pattern kami. May hexagon and heptagon. Pero, yung problem dito sa polygon shape na apertures, magre-rely ka on counting. Kasi sabi ko nga, may mga bright lobes. Nagiging rich or nag-i-increase yung number of lobes. Depende dun sa property ng vortex beam. So, alam naman na kung for example, yung property ng beam na yon, which is yung topological charge na tinatawag, is for example 100, ganyan. So, lalaki yung pattern, tapos marami siyang bilog-bilog. So, nagbibilangin mo lahat yung bilog-bilog dun sa pattern. Gamit ka na lang ng AI na para magbilang. Yan yung interesting din. Kasi naisip namin yan. Isa sa mga pwedeng gawin. Oo. Pero, yun nga, yung solution namin doon sa issue na yon is yung Hadamard na pattern. So, bago tayo pumunta sa AI, ayun, set siguro. Wait lang. So, pala, yung mga diffracting element na yan, kayo yung gumagawa o binibili nyo? Ginagawa namin, pinoprogram namin siya. So, gumagawa kami ng aperture. Kaya nyo nako-control. Oo, kaya nyo nako-control. Yung size and shape. Ang galing. Punta tayo sa breakdown ng concepts ng research kasi tinapakan na din natin yung ilang concepts sa diffracting element, pati nung light. Nabanggit mo yung topological charge. Yes. So, anong kind of parameter ito na, anong ginagawa niya dun sa beam? Kasi parameter ito na-imagine ko. Yes. Di ba sabi yung kanina, yung vortex beam, yung unique sa kanya is meron siyang helical wavefronts. Depende dun sa topological charge or magnitude ng topological charge. Magkakaroon yung vortex beam ng number of twists. So, for example, if yung topological charge ng vortex beam is 2, meron siyang dalawang twisted wavefronts. If yung topological charge ng vortex beam is 3, meron siyang tatlong
intertwined na helical na wavefronts. So, kung mahilig kayo sa pasta, for example, yung fusilli pasta ba yun? Yung parang may screw-like na pasta. Yan. Parang tsura niya. Iniisip ko ma-translate natin sa yung mas maiging picture. Yung donut, hindi ba sa topology, yung donut na shape, ang charge niyan ay 1. Tama ba ako? Depende. Kasi if meron kang topological charge equal to 2, for example, donut din kasi yung shape niya. Yun din yung isang reason kung bakit nag-rely tayo sa diffraction pattern. Kasi hindi mo ma-distinguish yung L is equal to 1 sa L is equal to 2 basing lang dun sa profile, intensity profile. Kasi yan yung makikita mo. Yes. So yung talagang noob na tanong to. So alam mo kung yung pretzel, alam mo yung shape nun, di ba? Yung mukhang ribbon na anong charge nun? Topological charge na pag gano'n ng shape. Alin? Sorry. Alam mo yung pretzel, yung shape na pretzel, sige. Ganyan ba yun? Kapag charge 2? Ay, hindi. Titignan mo yung hindi. Kasi yung L is equal to 2, ganyan, L is equal to 3, makikita mo yung difference kapag titingin ka sa face, actually. For L is equal to 1, meron kang sa face, makikita mo may 0 to 2 pi na face. Tapos, isang 0 to 2 pi. If L is equal to 2, dun sa face naman, meron kang dalawang 0 to 2 pi. So, 0 to 2 pi, and then 0. Bale, parang kung may gradient ka ng kulay, example, yung gradient mo ay black to white. Pag inikot mo yung isang circle, tapos parang galing sa line na sa taas, pag umikot ka ng isang beses, tapos isang beses mo lang na yung gradient, ibig sabihin yung topological charge mo ay 1. Yes, isang. Kung halfway ka umikot sa circle na circle mo yung gradient, tapos boom, umakyat ka ulit sa circle. Tapos isang gradient ulit, 2 yun. 2, yes. Nice. So maliban sa topological charge, ano pa yung interesting na character ng vortices? Vortices, meron silang, yun nga, from the topological charge, pwede nating i-measure yung orbital angular momentum ng vortex beam. So, parang yung same formula siya dun sa alam nating z component ng orbital angular momentum, which is L times h bar, actually. Pero I think yung difference kasi sa quantum, yung L is quantized. Yung L, which is topological charge, yun yung tinatawag namin topological charge. Quantized. Tapos, dito sa orbital angular momentum ng classical vortex beams, yung L, experimentally, pwede siyang non-integer. Pwede siyang fractional. In experiments. Pero theoretically, integer siya. Unbounded integer siya. Ayun. Wait, so ano pa yung mga ginagawa nyo sa vortex beams? Kasi di ba pag may vortex beam ka, may angular momentum na yung light. So, ibig sabihin nun, pwede mo pa siyang gamitin sa mga ibang bagay, tapos i-exploit yung orbital angular momentum. Yes, doon papasok yung mga applications niya, like optical trapping. So, pwedeng matrap
So, may parang may transfer of orbital angular momentum dun sa particle. Tapos, yung particle, pwedeng matrap siya around dun sa intense na part ng ayun. Tinatrap yung particle sa laser. Ganun ba Pwede, yung ibig sabihin? may focus, may focus laser. Pero hindi namin yun, hindi namin yun ginagawa, yung pagtitrap ng particles. Pero yun, interesting na application ng vortex. Alam ko sa nuclear science, ganyan way, yun ang nagtatrap sila ng ng nuclei. Pati yung sa atom cavity system sa isang episode na rin ganyan yung pinag-aaralan yun. So, talagang mga high-tech na lasers na ganyan yung gamit. May may hindi ako makonekta kasi kanina nag-uusap. So, nangigets ko na yung conditions ng beam. Tapos, closely yung diffracting element. Kasi nalito ko doon sa Hadamard kasi yung ignorante ako. So, pag inisip ko yung diffracting element, ang isipin ko lang bilog o straight triangle. Anong shape nung Hadamard? Paano ko ba para... Or kung may picture ka, gano'n, nagaling sa thesis. Actually. Pero, sige. Mag-imagine kayo na, kahit ba yung shape niya? Square siya. Square ang Hadamard? Square ang Hadamard. Tapos, so square, so kulay black na square, kulay black na square. Tapos, naglagay tayo ng mga butas-butas dun sa square. Tapos, yung placement ng butas, depende kung nasan yung positive 1 dun sa Hadamard matrix na pinagkunan natin. Anong shape ng mga butas? Circle. Yan. Nagka-picture na ako. So, paano nga kayo napunta sa Hadamard? Kapag hindi Hadamard yung ginamit niyo, hindi ba nakukuha yung properties ng beam? Nakukuha namin, pero limited kami kung anong L yung pwede namin makuha. So yung pag-Hadamard nakukuha niya lahat? Hindi pa namin na-test kung pwedeng hindi pa namin na-test kung hanggang saan yung limit niya. Pero na-test namin is from L -10 to +10. Reasonable. Malaki na yun. Ang dami ng wines ganun. Yes. Tapos hindi na kami nagre-rely sa counting, actually. Yes, ini-imagine ko lang pag L = 10, ilang butas-butas na yun na kailangan ng birang. Actually, yung bilog-bilog dun sa triangular aperture kanina. Yung experiment ay manually mo ba bilangin or may code naman kayo na binibilang namin kasi ganyan. Small L lang yung small L lang naman yung input muna namin. So, parang yung gusto lang namin muna is ma-establish yung rule. May pwede ba maging general equation para sabi itong value ng L na to. Ganyan. So, proof of concept muna. In fairness for triangular aperture, meron namang para na general rule. So, madali din. No, proof na, nagets ko na proof of concept. Gusto niyo mo nang ipakita na pwede ito gawin na ganito. Na-imagine ko sa lahatanan. Pag L = 10, ibig sabihin, 21 na, di ba, numbers. Imagine ko, bibilangan mo hanggang 100. Diba? But, lang naman, well, dun sa, actually, kung L = 10, tapos, yung aperture mo is triangular aperture, yung titignan mo lang is yung isang side ng diffraction pattern.
hindi mo naman lahat bibilangin yung mga lobes na makikita mo sa diffraction pattern. Yung isang side lang. Tapos may formula na kami. Kung ano yung L. Oo nga. Sige, bilangan mo lahat talaga ng mawili. Pwede ka nga palang gumamit ng mga symmetry din. Multiply ka na lang. Nice. Galing. So, yung kanina may mga nabanggit ka na applications nito. May, ano nga ulit, yung mga yun, maliban sa pagka-trap pa ng particles, ano pa kaya ang ibang applications nito? For vortex beams, yung isang important application din is yung dun sa vortex coronagraph. 'Di ba? Yung biggest, one of the biggest challenge nung pag-i-image natin ng exoplanets. Ayan, punta tayo sa exoplanets. Is yung parang merong layer dun sa parang parent star niya. Ayan, parent star. And yung paggamit ng vortex, na-address niya yung issue by kasi nga kakaiba yung phase ng vortex. Na-block niya or sinusuppress niya yung intensity from the bright starlight, allowing yung faint light from the exoplanet na makita. Ayan. So, yun yung isa. Yeah. Tapos, yung isa is siguro related na dun sa topological charge na L. So, sabi ko kanina, yung L is theoretically unbounded na integer. So, from negative infinity to positive infinity. So, ginagamit siya or pwede siyang gamitin sa optical communication. Parang another degree of freedom kung saan pwede kang mag-input ng data. For L, infinite yung states. So, from negative infinity to positive infinity. So, pwede kang mag-input sa isang beam. Vortex beams kasi, pwede mo silang ipag-addin. Tapos, ayun, sa isang beam, maraming information kang malalagay. And then, ayun, pwede kang transmit ng multiple data dun sa beam. Wait, ito vortex beam ay kind siya ng structured light, di ba? Yes, structured light. Kasi napag-usapan din namin yan sa isang episode ni Minya. Yung iniisip ko kanina, kasi may asterisk ka nung binanggit mong theoretically, yung L ay from minus infinity to infinity. Yes, so, anong nangyayari in practice? In practice kasi, hindi kung may ang tawag dito, hindi ko alam yung maximum na L na pwede na nilang i-generate. Pero experimentally kasi, subject siya din sa mga sa perturbation, ganyan. So, pwedeng mag-split yung L into fractions or pwedeng ma-break yung vortex into multiple vortices, ganyan. So, hindi ko din masabi kung kung negative infinity or pwede tayong makakuha ng negative infinity to positive infinity in experiment. May pala siya, may limitation siya sa stability pag ginawa mo sa experiment. Yes. And tinutuloy may na-research kami ni Sir Nat na related dun sa stability ng mga vortices. Actually, yung vortex na L is equal to 1 lang yung stable actually.
So, sa photonics, hanggang gaano ka taas na error yung nagawa nyo? Yung range, last sabi niya, -10 to -10 to +10. Yun nga yung na-test niya. Mataas na naman. Mm. And hindi ko sure kay Ninya, meron din siya, pwede din, since pwede din pag-combinein yung dalawang L's sa isang sa isang beam or meron tayong superposition. So hindi ko alam kung may nagawa na din si Ninya na greater than or at least 10, L's equal to 10. Oo. Magandang talakayin kung ano yung mga exciting pa na tanong dito sa field. So, ano ba yung mga pwede pang sagutin tungkol dyan sa vortex beams, logical charge? Yun nga, yung most promising development muna is parang na-report dito sa Japan, na-report ni Nippon Telegraph and Telephone Corporation or yung NTT company na pwede na silang na-demonstrate nila for the first time yung 100 gigabytes per second wireless transmission using with wireless beams. Wireless yan na 100 gig? No, pero 2018 actually pa to, pero yun yung parang tumataksa ko. Ulit nga, absorb ko lang ulit ng bagal ko. 100 gigabytes per second? Na wireless transmission. Wireless? Mm-hmm. Ano sabihin nun? Wi-Fi, ganun? Oh. 100 gigabytes per second. Ina-absorb ko pa din so. Laki eh. Laki. Kaya tumaltak sa akin. Wait lang. Nasaan na ba tayo ngayon? Gawang ganyan. Yan yung podcast natin pag nagamit natin yan. Tapos, parang, pwede na daw siya gamitin to support yung demand natin for the next 5 for 2030. Malapit na yun 5 years? Ito din yung nabanggit ni Ninya last time na parang application din daw ng structured light in terms ng communication. Yes, communication. So, ano pala siya? Nag-antawa na pala siya. Yes. Na-report siya 2018 Parang yun yung first slide ko actually dun sa master's na defense ko. Ito yung application. No. Yan na yung diba? 6G na yan yung tawag sa ganyan. Tawag. 6G? Hindi ko sure kung 6G siya. Kasi 5G na yan sa ngayon. Oo nga Commercialized na may 6G. Yan lang yung di ko alam. Kasi sa ngayon, diba, sa mga phones natin, 5G na ngayon yung... Oo. Baka malapit na magkaroon ng G. Magyayari. Maabangan. Mamahal muna. Hintay muna isang taon bago bumili. Hintay muna tayo na may 6G na SIM bago ulit bumili ng cellphone. Okay. And unanswered question na related dito sa topic ko is yung nabanggit ni Philip kanina, yung paggamit ng AI to characterize yung vortex beams. Yeah. If I don't know kung possible, but if mapapadali yung trabaho mo to measure yung properties ng vortex beams, then baka pwede. Pero I think dito rin papasok yung mga ginagawa natin ngayon. So, we need muna yung mga training sets, di ba? Ituturo naman yun sa AI. Depende kasi doon yung output. Yeah. Tingin ka ng AI. At, so Dina, bilang ikaw ay aming guest, ano ba yung pwede mong maibahagi sa mga casual audience namin na nakikinig lang at gustong mag-follow up ng research sa photonics at pati na din doon sa mga estudyante na
nag-aspire gumawa ng experiments sa photonics o nag-i-enjoy magkalikot ng mga ilaw kasi ang ganda tingnan ng mga yan. So, bigyan mo naman kaming lahat ng advice. First, siguro ma-advice ko is, wag matakot sa kung ano man yung papasukin mo. Like, dapat, kung papasukin mo siya, bigay mo yung 110% mo. So, hindi ka naman nag-iisa. Dito sa field natin, marami tayo. So, may mga mentors ka, may mga lab mates ka, natutulong sa'yo. Ayan, hindi lang sa research about life, flat na. So, hindi lang, yeah. And, sa part na kung paano mag-survive dito sa field natin, yung sa akin lang is, effortan lahat ng bagay. Tapos, practice, kailangan ng practice kasi practice sa akin makes progress. Hindi siya practice makes perfect. Practice makes progress. So, ayun lang, tiyaga lang din. Siguro. Yeah. Practice makes progress. Yeah. Before. Original din ba? Gusto ko nga din kapitin. Gawin natin lang episode. Actually, parang bago ko lang din narinig yan. Wow. Yeah. Tama naman, diba? Like, naniniwala din ako eh. Practice lang. Kahit hindi maganda yung progress, at least may progress. Mas naniniwala din ako sa baby step, di ba? Dan yung bigla ka nalang mag-jump from 0 to perfect kapag nagawa ng isa. Saka sa science, at least sa craft ko din, mas experience ko na kailangan ko talaga mag-grind. Kumapang kuko, ngipin. Bago ko may matutunan na kahit ano. Tapos sobrang liit lang nun, so ulit-ulitin mo talaga. Ito talaga yung tunay science. Anyway, practice makes progress. Magandang advice. So, close na natin yung episode. So, natutunan natin ngayon kung ano ang properties ng vortex beams at kung paano i-recover itong mga properties na to gamit ng anong klase ng mga diffracting elements yung kailangan natin, at sinasamahan tayo ng ating expert na si Dr. Dina Grace Mangdilan. So, wish natin siya well sa kanyang future adventures sa Japan, sa postdoc, at sana mag-enjoy ka, at maraming salamat ulit sa sali mo sa aming episode. Napakadami naming natutunan. At sa mga nanonood, abangan nyo mga aming future episodes. So maraming salamat sa panonood ng ating bagong episode. At kung nagustuhan nyo yung ating video, huwag nyong kalimutang i-like na yan at click na yan para masuportahan ng ating channel. Maaari nyo rin panoorin ang iba pa nating episodes dito.